Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome to our Sunday worship service. Purihin ang ating Panginoon sapagkat tunay na ang kanyang katapatan ay mananatili sa buhay ng bawat sumasampalataya sa kanya. Amen? Basahin natin ang Roma chapter 8 verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nakakatuwang isipin na sa lahat ng bagay, either sa iyong pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa business, sa paglilingkod, at sa mga bagay na meron ka, ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Amen? Pero maraming tao ang nagtatanong, bakit ko nararanasan ang ganitong katinding pagsubok? Bakit ako nawalan ng mahal sa buhay? Bakit pakiramdam ko minsan mag-isa lang ako? If we will read again the verse, sabi doon, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Now, if we were to examine ourselves, do you love Jesus Christ more than anything you have right now? Paano natin ipinapakita that we love Him? Sometimes, God uses those pains, trials,
or even losses to remind us that we should put our entire trust and complete faith to Him alone. Amen? Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw ho na to. Pinupuri ka ho namin, pinapasalamatan. Tunay ho, O Diyos, na kinikilala ho namin ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig na kahit kailan ay hindi ho nagbabago. Mula pa noon hanggang ngayon, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw ho na to. Dinadalangin ho namin na patuloy niyo hong pagpalain ang bawat nanonood at nakikinig sa service na to, Lord. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na patuloy hong nagpapagamit sa inyo. At sa araw ho na to, dalangin ho namin sa pakikinig ho namin ng inyong mga salita para ho sa amin mga buhay ay maranasan ho namin kayong muli. Kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo, Panginoon, ng pag-asa, ng kagalingan, Panginoon, spiritually, physically, emotionally, mentally, Panginoon. Marami hong salamat, O Diyos. Purihin ho kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong araw, magalak tayo na magpuri at umawit sa ating Panginoon. Yamang alam natin na hindi masasayang ang ating pag-awit, pagsayaw at pagpalakpak para sa Kanya. Kaya inaanyayahan kitang tumayo at purihin natin ang ating Diyos. Magandang umaga sa ating Panginoon at sa ating lahat. Welcome sa ating Sunday Worship Service. Mapalad ka sa umagang ito sapagkat sinunod mo ang kalooban ng Panginoon. At ngayon kasama ka namin na muli ay magpasalamat at magpuri sa ating Diyos. Kaya naman, salamat sa Panginoon sa araw na ito dahil tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Higit sa lahat, hallelujah! Nagpapasalamat ang puso kong ito, O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo. Di karapat-dapat ang isang katulad ko, ngunit ako'y nilinis at binago, kaya't aawit sa'yo. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Hindi matatakot sa lubungin man ang bagyo. Jesus, sa piling mo ay may masisilungan ako. Ano man ang mangyari ay magtitiwala ako. Jesus, walang maghihiwalay sa akin at sa'yo. Higit sa lahat, higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat, higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Wala na ngang mas hihigit, wala nang mas labis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala na ngang mas hihigit, wala nang mas labis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit.
kinabukasan ko. Higit sa lahat, higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat, higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag, 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 napakaliwanag ng kinabukasan ko. Hallelujah, Lord! Higit ka sa lahat, Panginoon. Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Dahil sabi sa awitin namin, Panginoon, tunay na hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon. Kaya naman, kami ay hindi magsasawang magpuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang roses ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang roses ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago, di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang
pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay lahat. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig sa akin ay lahat. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago at hindi ka nagkukulang, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, kami ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Ikaw ay aming pasasalamatan ng buong puso namin, Panginoon. Kung ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ka naming maranasan, Panginoon. Tibok ng puso mo, ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong
puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Bihis ka, O Diyos. Praise God! Napakasarap damhin ang presensya ng Panginoon habang umaawit. Amen? Natutunan natin sa Roma chapter 8 verse 28 na gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya. At para maipakita natin na mahal natin ng Diyos is to put our entire trust and complete faith to Him, especially to our finances. If you are 100% trusting the Lord in other aspects of your life, why don't you trust Him also in your finances? At makikita natin at mararanasan kung paano magbuhos ang Diyos ng pagpapala. Now, for more announcements, let's watch this video. Welcome to CMDC Church announcements. If it's your first time joining us, welcome to the family and we want to know you more. Help us by filling out our connection card with the link caption on our description box. We encourage you to click yes to the care group category to help you know more about the church family and the faith that we believe in. If you have questions or prayer requests, do not hesitate to message us on our official Facebook page called to Make Disciples Church. You can send your tithes, offering, and love gifts through online transfer via video or GCash accounts, and send the proof of transaction by messaging our page or sending an email to our Gmail account, makedisciplesthechurch@gmail.com. If you have any questions about tithing and offering, just text GIVE to 0975-041-0558. Let us express our worship by supporting our ministry. You can also take part to our CMDC Tulong Tulong Ministry. Our mission is to be able to raise funds for the distribution of relief packs to the families who are mostly affected by natural calamities. You can take part to this mission by being one of our volunteers or by sending your donations through our video or GCash accounts. Do not forget to send us the receipt for records purposes. To be updated, follow and like our official Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and follow our Twitter and Instagram accounts at CMD Church. Praise God! Ngayon ay ikatlong linggo na ng ating series entitled Discovering the Fullness in Emptiness. Kaya ihanda na natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ni Pastor Jedry Yusalgon. God bless everyone! Good morning, everybody. Praise God for another day of worshiping God and studying His words. At mapagpalang araw sa ating lahat. Mapagpalang araw sa inyong mga tahanan, sa inyong pamilya.
At purihin ng Diyos sa panibagong pagkakataon na tayo makapag-aral ng kanyang mga salita. And today's message ay yung continuation ng ating yung series, Empty and Filled, Discovering the Fullness in Emptiness. We are on our third week ng ating series. At ano pong goal ng ating series? Tayo po ay naghahangad na makita kung ano yung kabutihan ng Diyos, kung paano tayo mapupuno sa ating buhay sa kabila ng mga pangyayari at sitwasyon na ating kinakaharap. At bago tayo magpatuloy, maaari po ba tayong tumayo kung nasaan ka man na nakikinig ngayon? Tayo po tayong lahat, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos na mabuti, salamat po sa panibagong araw na naman, Panginoon, na kami po'y malayang makapag-aral ng inyong mga salita. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Mangusap ka sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salita ninyo na ipapahayag sa araw na ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, kanilang mga tahanan. Sino man pong Panginoon ang may mga karamdaman, kayo Panginoon ang magpagaling. Lord, dalangin po namin na as we study your words, Lord, kami po'y makaranas, Panginoon, ng fullness of life. Makaranas kami, Panginoon, ng kabuuan, kapunuan sa aming pong puso at sa aming pong buhay. Thank you, Jesus. To you alone, the glory and praise. In Jesus' name, amen and amen. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong araw na ito ay What You Need. So ito pong third Sunday na ng ating pong series. At patatagpuan po natin yung ating pong aralin sa Mark chapter 11. But before that, next week po ay ating Resurrection Sunday. Yes, Holy Week na po. At alam niyo po ba na itong panahon na ito, ang pinaka-dakilang araw ng ating pong pagsiselebrate bilang mga Kristiyano. Ito po yung pinaka-dakilang panahon na alalahanin natin yung tagumpay, no, na ipinakita ng Diyos sa atin. Nang dahil doon ay meron tayong kaligtasan. At kaya naman, itong season na ito ay dapat na isinicelebrate, dapat na laman ng ating puso, dapat na tayo ay excited. Kaya naman, next Sunday, I personally invite you sa ating worship service, na celebration ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus at kung paano niya binayaran yung ating kasalanan sa cross. Kaya tayo ngayon ay naligtas. Kaya sa Sunday po, huwag kayong mawawala. Mag-tune in ulit tayo sa ating pong worship service online. So, Mark chapter 11, verse 1 to 3. As Jesus and his disciples approached Jerusalem, they came to the towns of Bethphage and Bethany on the Mount of Olives. Jesus sent two of them on ahead. Go into the village over there, he told them. As soon as you enter it, you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks, what are you doing? Just say, the Lord needs it and will return it soon. So dito po sa specific passage na gusto ko pong bigyang diin ngayong araw na ito, makikita natin dito na si Jesus, bago po siya pumunta doon sa templo, nag-utos siya ng 2 alagad. At sabi niya, pumunta kayo sa kabilang bayan at makikita nyo doon yung batang donkey na hindi pa nasasakyan. So, kunin nyo yon sa pagkakatali at pag may nagtanong sa inyo, sasabihin ninyo, ito ay kailangan ng Panginoon. So, nung pumunta nga sila, if you will continue, yung verse na yon, nung pumunta nga sila, nakuha nila yung donkey, may nagtanong sa kanila, pero nung sinabi nila kung para saan, ay hinayaan sila na makuha. At yun ay sinakyan ni Jesus upang lumakad patungo doon, papasok sa temple ng Jerusalem. At doon mo makikita kung paano niluwalhati, kung paano siya pinuri ng mga tao, no, doon at naglatag sila ng mga branches at sila ay nagpuri at sasabi sila ng Hosana, purihin ang anak ni David, ang hari, at winelcome siya ng mga tao doon at kinilala siya bilang hari. But if you will continue yung story, yung mga tao na iyon na nagsasabing Hosana, anak ni David, or praise the Lord, praise God, here's the King, ay sila rin yung mga taong nagsabing crucify Him, ipako sa krus. So, doon natin makikita na yung mga taong ito ay nagnanais na ng isang hari na magdadala sa kanila
para umangat ulit yung bayan ng Israel. Pero iba yung binibigay na paghahari ng ating Panginoong Hesus. Iba yung kingdom na itinatayo ng ating Panginoon. So kung babalikan po natin yung ating binasa kanina na nung inutusan ni Jesus yung dalawang alagad at sinabi nila na kailangan ng Panginoon. So makikita natin dito yung word na kailangan ng Panginoon. And we all know that God is self-sufficient. Kaya ng Diyos makuha ang lahat ng bagay because He is powerful. He needs nothing. Wala siyang pangangailangan. Pero sabi sa passage na ito, kailangan ni Jesus nito, yung donkey. Bakit kaya? If you will continue yung verse upang matupad yung prophecy. Ano yung prophecy? In Matthew chapter 21, verse 4, this took place to fulfill the prophecy that said, tell the people of Jerusalem, look, your king is coming to you. He is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. So ito po ay prophecy, no, na binanggit na marami ng taon ang nagdaan. Kailangan mangyari yon to fulfill yung sinabi sa propesiya. Kaya naman, kung ang Diyos ay nangailangan, no, ng mga bagay na iyon para matupad yung propesiya, maganap yung isang malaking event sa kasaysayan na naghati sa AD at BC, no? Tayo rin bilang mga tao, malaki ang pangangailangan natin sa Diyos. We need God. We need God from the day we born. We need God until tayo ay humarap sa Kanya. Because nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. I want to emphasize yung bagay na ito. Kung ano yung kailangan natin. Diba? Ang title natin, Empty and Filled. Ano ba yung kailangan natin? Na tulad ni Jesus, nangailangan siya ng bagay na ito to fulfill yung prophecy. Hindi niya binaliwala, even though na siya ay Diyos. Kaya niya magkaroon ng lahat ng bagay. But still, He is humble enough para ma-fulfill yung prophecy at sumakay sa donkey. Batang donkey, no? Symbolizes yung humility na ginawa ni Jesus. Na kahit siya ay Diyos, voluntaryo siyang sinunod yung kalooban ng Ama. Amen? Upang maganap yung regalo sa sanlibutan. Upang maganap yung pinapangako ng Diyos, yung nais niya sa buhay natin, na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because we are separated from God. Because of our sins. Amen po? What we need is the forgiveness of God. Nangyari yung ginawa ni Jesus na matagumpay na pagpasok sa templo, namatay at muling nabuhay, meron tayo ngayong pagkakataong patawarin sa ating mga kasalanan. And that's what really needs. Yan yung ating kailangan. Dahil tayo ay makasalanan. Sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan yung pangako ng Diyos. Kaya naman, we need to understand na ang buhay natin, hindi lang dito sa mundo. Ang buhay ay hanggang sa kawalang hanggan. It's either kamatayang walang hanggan, eternal separation from God, o yung buhay na walang hanggan kasama ang Diyos, where there is no pain, where there is no sufferings. Yan yung pinangako ng Diyos. But, mangyayari lang yun sa buhay ng tao kung sasampalataya siya sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang binigay niya ay buhay, ransom sa ating kasalanan. At iyan yung penalty ng sin, yung kamatayan. Kaya yung ginawa ni Jesus ay para matubusan yung ating penalty sa kasalanan. At dahil doon, malaya tayong makalalapit sa Panginoon because we are forgiven. If you confess all your sins, believe that Jesus is Lord, no, accept Him as your personal Lord and Savior, you will be saved and that you will receive forgiveness. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Him, Jesus, referring to Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Dahil sa ating kasalanan, inako ni Jesus lahat ng ating kasalanan, dala-dala niya sa cross. Lahat ng bigat ng ating kasalanan, dinala niya sa cross. At dahil doon,
makakalapit tayo sa Diyos because the righteousness of Jesus is in us, na tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Nakuha po natin? Dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng pagkakataong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Dahil tayo tao makasalanan, we are subject to death, eternal death. But because of Him, because of Jesus, siya yung nagbayad ng lahat, yung bigat na kasalanan, na dala niya sa cross. Siya yung namatay at nabuhay na magmuli. Dapat kinikilala natin. Dapat tinatanggap ho natin. At once na tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, ito pangako niya in Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood. Dahil sa Kanya, nabayad yung ating penalty ng kasalanan. Dahil sa Kanyang ginawa, tayo ay naligtas. The forgiveness of sins. What we need is the forgiveness of God. Diba? Dahil tayo ay makasalanan. At dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ngayon ay makakalapit na sa Kanya at makakahingi ng tawad at tayo ay Kanyang patatawarin. At yung Kanyang forgiveness in accordance with the riches of God's grace. Hindi dahil sa mabuti nating gawa, but because of His amazing and richness of His grace. Yung yaman ng Kanyang biyaya. Kaya nga tayo bilang tao, hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil matuwid tayo. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, nananalangin, nagbabasa ng Bible, sumusunod sa Kanya dahil deserve natin yung kaligtasan. O kaya mabait tayo, matuwid tayo. No. Dahil lang sa biyaya ng Diyos, kaya tayo ay malayang makakalapit sa Kanya na walang guilt na kasalanan. Because once you confess your sins to Him, you are forgiven. Once you accepted the Lord Jesus Christ, yung buhay niya, yung redemption niya, yung kapatawaran ay nasa sa iyo. Yan yung panghawakan mo. Not because of your righteousness, but because of Jesus' righteousness who is in you, na nasa iyo. Amen po? Yan yung pinangako ng Panginoon. At ano pa yung kailangan natin upang magkaroon tayo ng fulfilled life, yung buhay na puno sa ating buhay, yung buhay na kalugod-lugod, buhay na meaningful, abundant, no? What we need is to have a fellowship with God. In order to experience the fullness of life, you need to have a fellowship with God. Fellowship meaning yung pananatili sa ating Panginoon. Na tayo ay tumanggap na sa Kanya, tayo ay Kanyang mga anak, hindi nagtatapos yung buhay sa ganon. Yung Christian life, hindi nagtatapos doon sa pagtanggap mo sa Panginoong Yesus. You have to remain in Him. You have to continue yung fellowship mo sa Kanya. Dahil pwedeng andyan pa rin yung relationship na meron ka sa Diyos, but the fellowship mo sa Kanya ay nanghihina. Kaya sometimes nakakaranas tayo ng dryness, nakakaranas tayo ng nanghihina tayo. Why? Because yung fellowship natin sa Panginoon na hindi natin nagagawa, hindi natin napagpapatuloy. Naalala niyo po ba? 'Di ba? Yung mga OFW, kung may kilala ka po kayong OFW, mga kababayan natin sa ibang bansa, kapag meron silang pamilya dito sa Pilipinas at sila ay ng ibang bayan, at yung may anak sila, 'di ba, na maliliit pa, hanggang sa nagtrabaho sila ng maraming panahon, at yung anak nila ay lumalaki din. 'Di ba? Ano mapapansin natin? 'Di ba? Yung OFW na umalis, 'di ba? Anak niya pa rin yung naiwan sa Pilipinas. Pero habang lumalaki yung anak, nawawala yung intimate na relationship niya doon sa kanyang magulang na nasa abroad. Hindi na sinusunod, 'di ba? Kaya minsan napapariwara yung buhay, nakakalungkot. Hindi na nagugulat na lang yung OFW pag uwi niya, iba na yung ugali, iba na yung trato sa kanya. Hindi ganoon yung inaasahan niyang buhay nung siya ay nag-abroad. Nakakalungkot. Bakit? Hindi nawala yung relasyon nila bilang magulang at anak. Pero ano nawala? Yung fellowship nila sa isa't isa. Yung intimate na relationship na ito yung aking magulang, siyang aking anak, nagmamahalan, anong problema, nagdadamayan, di ba? Physically. Kasi may contact, may fellowship. Ganyan yung ating relationship sa Diyos. Kung tayo ay nanatili sa Kanya, kaya nga sabi ng John 15 verse 4 to 5, remain in me, I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Manatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, at ako'y mananatili sa inyo. Kasi may tendency na kapag tayo ay lumayo sa Diyos, hindi na tayo naglingkod sa Kanya, tayo ay pinanghinaan ng loob,
tayo ay hindi na patuloy sa paglapit, pagsamba, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagpapagamit sa ministeryo, nandun yung ating tendency na lumayo sa Panginoon. Tayo pa rin ay kanyang anak, pero yung iyong sigasig doon sa mga utos ng Panginoon na iyon dapat gawin, hindi mo na nagagawa. Because sabi niya, no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Walang makakapamunga kung hindi nakakabit sa puno sa ating Panginoon. So you must have a fellowship with God sa buhay mo, sa iyong pamilya, sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Sabi niya sa verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, here's the promise, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Gusto mo ba ng fulfilled life? Gusto mo ba ng meaningful life? Remain in God. Remain in Jesus. Sabi niya, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Yung buhay mo ay magpunong-puno, no, ng kagalakan. Bakit? Sinusunod mo yung kanyang kalooban. Ikaw ay nagiging pagpapala sa maraming tao. You continue to share the gospel. 'Di ba? Ang focus ng iyong buhay ay for eternity. Hindi lang sa mga material things, hindi lang sa material blessings, naka-focus yung iyong mind, kundi sa mga bagay na mayroong halaga sa buhay na walang hanggan. Just imagine if you will continue to share the gospel sa iyong kaibigan, sa iyong ka-office mates, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, nagpa-plant ka ng seed sa kanilang puso na one day, ito yung ipagpapasalamat nila dahil nakilala nila ang Panginoon dahil sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, pagbabahagi mo sa kanila ng kaligtasan. Di ba? So yun yung gusto ng Panginoon. You will bear much fruit. Ano yung fruit na ito? Yung fruit, syempre, yung paano ka ginagamit ng Panginoon. Kung paano nagiging kagamit-gamit, gaya ng sinabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations. As you go, as you being a student, you share the gospel sa iyong mga classmates. As you being a salesman or career woman, careerman, di ba? Businesswoman. So, kahit ano pa yung iyong career sa buhay, continue to be a blessing to others by sharing the gospel to them, to your friends, to your family. Amen po? At tayo ay makakapamunga. At ang bunga mo ay merong halaga sa buhay na walang hanggan. Hanggang eternity. Because kung hindi tayo magpapatuloy sa fellowship with God, we can do nothing. In verse 5, sabi niya dito, apart from me, you can do nothing. Kaya nga, kahit na tayo nagsisikap para sa mundong ito, kahit pa gaano kataas yung ma-achieve natin sa buhay, kung titingnan natin yung ating salamin sa salamin ng Diyos, it's nothing. Kung wala ang Diyos sa picture ng ating buhay, kung wala ang Diyos sa ating mga oras, sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating mga ginagawa, kung hindi siya bahagi ng ating buhay sa pang-araw-araw, we are nothing. Kahit pa ano yung ma-achieve natin, kahit pa gaano tayo makatanggap ng yaman dito sa daigdig. Hindi lang yan, in Romans chapter 8 verse 5, the Spirit you receive does not make you slaves. Yung kaligtasan na tinanggap mo sa Panginoon, yung kapatawaran na meron ka, hindi ka niya itinuring na alipin na lang, na para bang takot o nabubuhay na lang sa takot. The Spirit you receive does not make you slaves so that you will live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him, we cry, Abba, Father. Yung Spirit na tinanggap mo, yung kaligtasan na meron ka, hindi ito yung magdudulot sa iyo ng takot o pangamba sa buhay o nakakaranas ka ng kawalan. Yung tinanggap mo na Panginoong Diyos, Jesus sa puso mo, ay magdudulot sa iyong kaisipan ng pagkaunawa na ikaw ay anak ng Diyos at makakalapit tayo sa Ama at masasabi nating Abba, Father. Alam niyo po yung Abba, Father, ano ibig sabihin nito?
It is an intimate relationship ng pagtawag sa magulang, pagtawag sa ama, 'di ba, sa father. Sinasabi mo na wala akong tinatago, alam mo ang aking puso. Yan yung pagsigaw ng Abba Father. So, yan yung nais ng Diyos na magkaroon tayo. Kaya naman, yung kanyang fellowship, no, yung fellowship natin sa kanya dapat ay nananatili. Dapat tayo magpatuloy because that's what we really need. Amen? And last, yung ating kailangan talaga dito sa mundo habang tayo'y mga lingkod ng Panginoon, napapansin nyo ba? Simula nung tumanggap tayo sa Panginoon, hindi tayo agad namatay o kinuha niya bigla. Di ba? Buhay pa rin tayo. Bakit? Bakit kaya? Dahil meron pa siyang plano para sa iyo. Gamitin ang buhay mo. And that's what you need to do for His glory. Amen? You have to be faithful to God. Nais ng Diyos na tayo maging tapat sa Kanya. In 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Tayo ay Kanyang mga katiwala. Pinagkatiwalaan dito sa mundo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay may buhay pa, kung ikaw ay may puso, di ba? Para sa Kanya, para sa Diyos, tayo ay inaasahan niya na sumunod at magpagamit, maging tapat na katiwala. We are to be a good servant. Bakit? Ba't nais ng Diyos yan? Na tayo maging mabuting katiwala? Because one day, haharap tayo sa Panginoon. At ang sabi niya, sino mang katiwala na ginanap ang nais ng kanyang Panginoon ay sasalubungin ng kanyang Panginoon at sasabihin, well done, my good and faithful servant. Di ba't napakasarap marinig ko yun? Di ba't napakasarap na sabihin sa iyo yun ng ating Panginoon? Isang araw pag humarap tayo sa Kanya, yan yung nais ng Diyos. Yan yung totoong fullness ng buhay. Yung ginaganap mo yung Kanyang kalooban. Yung nagpapasakop ka, anumang bahagi ng iyong buhay, you are continue to be a faithful servant. Mabuting katiwala. We are servant of Christ. Lahat tayo. Hindi lang yung pastor, hindi lang yung mga workers, hindi lang yung mga ministers, hindi lang sila. We, everybody, everyone na tumanggap sa Panginoong Yesus ay servant ni Christ. Inaasahan sa iyo ng Panginoon na mamunga ka, mag-bear ka ng fruit, manatili ka sa Kanya. Ibahagi mo ang salita ng Panginoon sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya. Dahil yan yung nais ng Diyos because we have to follow Christ wholeheartedly. If Jesus Christ is your truly Lord and Savior, kung si Jesus talaga ang iyong buhay, yung iyong kaligtasan, follow Him wholeheartedly. Hindi lang yung portion ng iyong puso. Tapos yung kabilang portion, hindi mo na binibigay sa Panginoon. Hindi mo na pinapasakop. Hindi mo na sinusunod ng Diyos sa bahagi ng iyong buhay. We have to follow Christ wholeheartedly. At iyan yung nais ng Panginoon. And one day, ang nais nating marinig mula sa ating Panginoon, sasabihin sa ating, well done, my good and faithful servant. Alam niyo po, pag humarap tayo sa Panginoon, hindi niya tatanungin how much yung money na natira sa bank account mo. Hindi niya tatanungin gaano karaming bahay ang naitayo mo dito sa mundo. Hindi tatanungin ng Diyos yan. Ang tatanungin ng Diyos, ano yung ginawa mo para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang kaluwalhatian. At pag nakita ng Diyos yung iyong ginawa dito sa mundo, para sa Kanyang kaluwalhatian, ay maririnig natin yung mga salitang, well done, my good and faithful servant. Yan yung ating maging hangad sa buhay po natin. Yan ho dapat yung nagdadrive sa atin. We are driven doon sa ating layunin sa buhay. We are driven kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. At ang gusto niya, manatili ka sa Kanya, lumapit ka sa Panginoong Hesus, at gamitin ang buhay mo for His glory. Amen? So ngayong araw po na ito, lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Kung hindi pa tinatanggap si Jesus as your Lord and Savior, this is the right time. Accept, believe in the Lord Jesus Christ, receive His forgiveness.
humingi ka ng tawad sa Panginoon, believe that Jesus Christ died on the cross for you, at ikaw ay makakaranas ng kaligtasan. At pag ikaw ay nakaranas na ng kaligtasan, manatili ka sa fellowship with God. Manatili ka sa Kanya. Remain in the vine. Remain in Jesus. No matter what, ano man yung mangyari sa buhay natin, manatili tayo sa Kanya at maging tapat tayong katiwala ng ating Panginoon. Amen. Let's pray. Father God, salamat po sa inyong mga salita. Salamat dahil sa mga katotohanan ito, Panginoon, na nais po ninyo sa amin mangyari, O Diyos. Lord, kung nagnais ka ng isang bagay upang ma-fulfill yung prophecy, kami rin, Panginoon, ninanais mo, O Diyos, na hangarin namin yung kapatawaran. Hangarin namin, Panginoon, yung pananatili sa inyong presensya. Hangarin namin, Panginoon, na kami po maging mabuting katiwala dito sa mundong ito. Lord, I pray for each and every one of us, Lord God. Bigyan niyo po ninyo sila ng puso na handang magpakumbabat, lumapit sa inyo, humingi ng kapatawaran. Puso na magpasakop sa inyo sa bawat araw at panahon ng kanila pong buhay. Sumusunod sa inyo, nananatili, namumunga, Panginoon. Lord, tulungan po ninyo na ang bawat isa ay makaranas ng ganitong buhay, O Diyos. Yung fulfilled life, Panginoon, dahil merong Jesus sa kanila pong puso. And not only that, Lord God, tulungan po ninyo ang bawat isa na maging mabuting katiwala, maliit man o malaki, O Diyos, yung pinagkatiwala nyo sa amin. Kami po'y maging mabuting katiwala nito, Panginoon. Lord, higit sa lahat, yung buhay na meron kami, yung nag-iisang buhay na meron kami, ipagamit namin, Panginoon, sa inyo, para sa inyong kaluwalhatian, because that's what you want para sa amin, O Diyos. Yan po yung purpose ninyo sa buhay namin, Panginoon. Yung kayo po ay mabigyan ng glory, Panginoon Diyos, dahil ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan ay nabubuhat lamang po, Panginoon, sa inyo. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga salita ninyo na amin pong napagbulay-bulayan. Lord, tulungan po ninyo, pagpalain po ninyo ang bawat isa, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang pong pamilya. Gamitin niyo po siya bilang daluyan ng inyong mga salita. Siya na nakikinig ngayon, siya na sumasabay sa panalangin, gamitin niyo po ang buhay niya bilang daluyan ng inyong mga salita sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapamilya, O Diyos. Maraming pong salamat. Sa inyo lamang po ang kapurihan, ang kaluwalhatian, kadakilaan. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin ang ating Diyos sa kanyang mga salita. Tunay ng salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Kaya naman ito hindi lang dapat natin pinapakinggan at lalabas sa kabila, kundi ito ay itanim natin sa ating mga puso at ating isapamuhay. Amen po ba? Amen. At kaya naman, samahan niyo po kaming umawit sa Panginoon. Hallelujah! Sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit, wala nang ngang mas hihigit, wala nang mas lalapis. Sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit, higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko.
napakaliwanag, 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 napakaliwanag ng kinabukasan ko.